Greetings po mga kababayan. Hari naman sa mga oras na ito, saan kayo naroroon, no? Kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay okay. Okay. And then, of course, no, I would like also to bago lahat, no, I would like also to spread out the good news na ang ating pong Batas Pinoy ay meron na po tayong Facebook account, no? So you could follow me there, paki-subscribe din and paki-spread out din po ang good news, no, sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Okay? Para sila rin po ay meron pong chance na ah, may mapulot po, no, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Of course, I would like also to express my appreciation, no, sa ating mga YouTube subscribers, viewers po natin, likers po natin, no, na patuloy pong sumusuporta, no, sa ating channel, no. Maraming maraming salamat po, no. At you are everywhere, no, mga OFWs po natin. Maraming maraming salamat. Okay, let us now proceed. Oh, by the way, ang ating pong channel, no, ay isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bank of the Philippines, Manila Port Chapter. All right, so let's now proceed, no, dito sa ating topic po sa episode nito. Ito po may kinalaman again, no, kung about sa tenant ng lupa, no, na sino ba may karapatan para humalili, no, doon sa isang tenant, no, na pumanaw na, no. Ah, ano bang papel ng may-ari ng lupa? Mayroon ba siyang say? O um, mayroon bang karapatan o may say ang pumanaw na bago siya pumanaw kung sino yung hahalili sa kanya? Okay? So ito po ang buod ng usapin na ating pong tatalakayin, no, na pinadala po sa atin ng ating subscriber, no, viewer po natin na si Manuel Bron. All right. So, okay. Ang tanong niya dito sa atin, sabi niya, tanong ko lang po, 40 years na tenant ang tatay ko at namayapa na po siya. Bago po siya pumanaw, gumawa po siya ng kasulatan na ako po ang bunsong anak, ang kanyang kapalit na tenant. Ngunit ayaw pong tanggapin ng may-ari. Ano po ba ang dapat gawin? Sana po masagot ninyo. Alright? So, ayon po sa Section 9 ng Republic Act 3844, no? Ay, ay, ang tenant, no, as a rule, di ba, ay meron po kayong tinatawag nating security of tenure. Okay? Na kung saan hindi po kayo basta-basta mapapalis diyan, no, sa lupang sinasaka, no, na walang legal na kadahilanan. Now, in the event of death, no, o incapacity ng agri tenant, so, sino ba ang may karapatan na maghalili? Ay ano ba yung papel, no? Ano bang karapatan din ng may-ari na mamili? Okay? So sabi ng batas natin na nabanggit, no, particular in Section 9, no, ng Republic Act 3844. Okay? Ang sabi dito, in the event po na magkaroon po ng vacancy dahil namayapa na po o incapacitated po ang tenant, sino po bang halili dito? Okay? Una po, siyempre, ang kanyang immediate members of the family. Sino yung immediate members ng family niya? Of course, siyempre, yung surviving spouse, yung kanyang asawa, at yung kanyang mga anak. Yung anak ay by the order of their birth. No? So, kung asawa muna, then yung kanyang panganay na anak, then yung pangalawa, pangatlo. Yung po ang tinatawag nating order of their birth of succession, kung sino po ang halili. Ngayon, dito sa sulat sa atin, nag-iwan daw po ng kasulatan yung kanyang yung tatay bago pumanaw na siya yung dinidesignate dun sa kasulatan na yun na hahalili. Now, hindi naman daw pumayag yung may-ari. Okay, tama ba yun? Okay, una, yung tama yung may-ari na ayaw niya kasi ang may-ari po, no, 'pag ganyang mayroong incapacity ang isang kanyang tenant, okay, bilang may-ari ay meron pa rin siyang prerogative, no, na o right, no, na mamili kung sino po sa doon na sa members ng family ang hahalili base po sa order of succession, order of their birth, okay. So, yung kasulatan ng inyong sorry to say, yung naiwang kasulatan, no, ng inyong pumanaw na tatay, no, na kayo, no, isa kayong bunso na bilang halili sa kanya ay
wala pong bisa yan dahil una, contrary to law po yan, 'no. Walang karapatan po ang inyong tatay na mag-designate po sa inyo dahil ang sa kanyang successor po ay itinalaga na ng batas. Sino yon? Una muna, yung kanyang, ang inyong ina o surviving spouse. Kung hindi siya pwede, in her default, ay yung panganay na anak. And then, the second, the third, and the fourth, and so on, hanggang sa pinakabunso. Okay? And then, kailangan kasi din dito, mamimili din yung mayroon din karapatan ang may-ari na mamili. No? Kasi siya yung may-ari, at saka siyempre, titingnan yung may-ari kung capable ba na magpatuloy, no? Magpapatuloy na physically, no? Mentally, yung papalit, no, bilang tenant. So sa batas binigyan po ng 30 days, no, yung may-ari from the time na pumanaw, no, yung tenant na mamili kung sino doon sa immediate members ng family ang siyang hahalili doon sa pumanaw na tenant. So, yung ano po, no, yung sorry to say, yung kasulatan na iniwan ng tatay ninyo na kayo bilang bunso ay dinedesignate na kanyang successor ay hindi po valid yun in the sense that it is contrary to law. Okay, bawal po, hindi po ito masunod dahil hindi po yan sang-ayon sa tinatawag nating ating batas, no? Particularly under Republic Act 3844, yung tinatawag po nating the Code of Agrarian Reform, no? Yun po ang magiging basehan. So ngayon, makipag-ugnayan din kayo sa Department of Agrarian Reform, no, for further clarification and assistance. Okay? So yun po ang inyong tatandaan, no? So sa susunod po ay kailangan din na may alam po kayo, 'no, kayo lalo sa mga tenant natin, 'no, doon sa inyong pong karapatan bilang tenant. Karapatan ninyo, 'no, kahit na sino yung may-ari na papalit, 'no, either binenta ito ng may-ari o namayapa na yung may-ari, ang tenant din ay may karapatan na ipagpatuloy ang kanyang pagsasaka sa lupa. And of course, kung voluntary na i-surrender po ng tenant ang pagsasaka, then the tenant is entitled to tinatawag nating disturbance compensation, okay? Na equivalent to the 5 years na rental, no, na binabayad po ng tenant doon sa may-ari ng lupa, plus, no, the equivalent of payment of one half, no, the equivalent of one half labor cost, no, na na spend nung tenant, no, sa pagtanim ng mga puno na at the time na sinurrender ito, ay yung mga punong ito ay nagbigay po ng benepisyo doon sa may-ari ng lupa. Okay? So get in touch with the nearest Department of Agrarian Reform for further information and for further assistance. So harinawa nabigyan po natin ng daan, no, ang kasagutan, no, ng ating sender po sa episode nito. Of course, ulitin ko lang po, no. I hope you don't mind, no. Meron na po tayong special announcement po ito again sa kapapasok pa lang. Meron na po tayong account, no, sa Facebook. So you could follow Batas Pinoy, no. And paki-spread out din po yung news nito. At of course, paki-follow po, subscribe, na paki-like din po yung ating mga posting po doon sa ating page, no. At sisikapin po natin sa abot po nating makakaya ay kahit paano po ay makasagot po tayo sa inyong mga comments, no. I would strongly suggest po na doon po kayo sa page mag-comment, no. Hindi po doon sa Messenger because palagi pong puno yung Messenger. I don't really answer po doon sa Messenger. Masyado po kasing personal yun, no. I would strongly suggest you na doon kayo mismo sa page po, no, ng Batas Pinoy at doon kayo po magtanong, mag-comment, and I'll do my best, no, sa abot po nating makakaya ay masagot po ito. Okay? Bago tayo magtapos, no, again, I would like to express my appreciation sa mga viewers, sa subscribers po natin, sharers and likers po natin dito sa YouTube. Thank you po, no? Especially yung mga hindi nag-skip ng ads. Alam niyo kung sino kayo. Thank you very much, no, sa inyong suporta, no? And I really
appreciate your effort, no, sa pagtangkilik ng ating channel. Okay, so hanggang dito lang muna tayo, and I hope, no, to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.